Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao. Sa programa Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerabong sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Mapita sa kanilangon sa mga pakatanong mapagalitan sa Maguindanao. Welcome sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service ngayong pong Sabado, December 20, 2025. Assalamualaikum, ako nyo kayong Bangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabangsamoro, ako naman po si Aljabar Musa at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radio Bida 882 po sa inyong mga AM radio dial. Ganoon din sa DXOL Happy FM 92.7, DXJC 92.1 Voice FM at Gabay FM 97.7. So AM or FM, no problem. Mapapakinggan niyo po kami kahit saan po kayo nakatune in ngayong umaga. Napapanood din tayo ng live sa mga Facebook pages ng MSSD Regional at Provincial Branches, DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM, DXJC 92.1 Voice FM. Naka-live stream din po tayo sa mga Facebook pages ng Bangsamoro Media Productions at Bangsamoro Multimedia Network. At naririnig din tayo sa Tawi-Tawi sa pamamagitan ng Radyo Suwara 99.1 DXSL Sunlight FM. Alright, Marayaw Adlaw, Tawi-Tawi. At asahan po ninyong maririnig nyo pa rin kami sa iba pang mga probinsya ng Bangsamoro Region sa mga susunod nating episodes. Bukas na po ang ating hotline number. Ang ating hotline number, bago po ito i-save nyo po kung hindi pa ninyo nasa-save. 0962-230-9967. I-flash natin sa screen. 0962-230-9967. Yan po yung ating hotline number para po naman makapag-text kayo sa amin ng inyong mga comments, suggestions, or recommendations at saka mga sumbong. Importante po sa amin yung feedback na manggagaling po sa inyo para po alam namin kung paano pa mas mapapa-unlad at ma-improve ang services ng Ministry of Social Services and Development o MSSD. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating comment section atin pong mababasa at atin po agad sasagutin yan through our different channels. At syempre, bukas din po ang ating private message. Pwede po kayong mag-PM sa atin para po naman mapansin natin yung message ninyo. Mag-PM po kayo sa ating official Facebook page, Ministry of Social Services and Development. Search nyo po yan, like nyo po at i-follow ang page na yan. Ayan, at naging posible ang ating programa sa pamumuno at pagsisikap ng ating MSSD Minister Attorney Raisa H. Jajuri na member din po ng Bangsamoro Parliament. Greetings muna tayo. Hello and good morning sa ating pong mga avid listeners, avid viewers, and of course mga supporters po natin na talagang naandyan nakantabay every Saturday. Ayan, Sir Taha Alamada, good morning to you. Muslima Khalid, Farida Ali, Nuruddin Ibrahim, and Gabriel Tabara Singsing. Magandang morning po sa inyong lahat dyan. Okay, salam din po kay Esraida Sampul na Manampen, Mahadel M. Manwani, Abdul Saram Lidasan. Good morning din kay Aisa Sanchez Tukaw at Norhana O. Kusain. Alright. Thank you po sa inyong mga
pag-share, pag-like, and syempre top sharers natin, type likers din natin yan. At maraming salamat sa mga nag-subscribe. May mga nag-subscribe din sa ating page. Thank you so much sa inyong pag-suporta sa Ministry of Social Services and Development. Of course, good morning sa ating mga live audience. Yes. Magandang morning kay Shalika Makod. Good morning to you. Alan Jude. Ayan. Zamsted. Assalamualaikum. And ganun din kay Bay Nuroniha Utok. Yan. Magandang morning po sa inyo. Okay, good morning naman kay Alan Jude Caubalejo at ang ibang coms na nanonood ngayon live. Shoutout din pala kay Arbaini Gabar na nanonood ngayon at kay Attorney Mo Estrella, ating MSSD Director General. Hello po, DG. Good morning. And of course, naka-monitor na yan. Yes. Naka-monitor palagi yan. At that's Taib. Good morning. Tan Alfarid. Yan. Magandang morning po sa inyo. Bia. Oh, yan. Good morning po sa inyo. Gina Sanahu. Nahirapan naman tayo sa pangalan. Gwen Tapel. Yan. Magandang morning. And sa mga field workers ng MSSD na nakamonitor na ngayon, good morning po sa inyong lahat. Good morning din pala kay Mambay Fajar Muhammad, RSW ng Women program ng MSSD. Yun. Congratulations sa mga winners na ating Sabado Panalo last Saturday. I hope meron ng 4 na nanalo last Saturday, yung last Saturday kasi 3 lang eh. December Sana 13. 4 na. Sana ngayon 4 na yung nanalo. December 13. Ham Taib of Simway, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, magandang morning and congratulations to you for the 300 peso worth of GCash na natanggap. Ayan, sana po ay nagamit nyo sa mabuti yan. Ganda kay Baino Rohina Uto, ayan, from DBS. No, that was Abdullah Sangki. Das pala. Yes. From Das. Ayan, Maguindanao del Sur naman yan. Kay Hawla Saga, Dato sa Libo, and of course, Juliet Tapil. Yun din mga bumati sa atin, nakaready na sila ngayon, ha? Ayan, pwede pong manalo multiple times kada episode, pero once lang pwedeng manalo per episode, no? Ayan po yung ating rule dyan. At sa Bagsali po, kailangan nyo pong makinig ng mabuti para po matuto po kayo sa mga pinag-uusapan natin at sagutin ng tama at mabilis yung ating mga questions na ibibigay. Ang mauna po dyan na tama ang sagot ay yun po ang mananalo based po doon sa kung ano nag-appear doon sa ating tumitingin. Yes, no? ang ating keyboard warrior. Oo, yan po ang naka-base po kung anong unang nag-appear sa kanya, yun po ang mananalo, ha. Wag po kayo magagalit sa amin. Siyempre, kasamang Jeff, huwag nilang kalilimutan i-share at i-like ang ating Facebook page bago manalo. Isa po yan sa criteria. No? Dapat may share badge po yung pangalan ninyo. Makikita nyo naman po dyan sa inyo din mismo pag nag-view kayo. May share badge sa katabi. Ibig sabihin ng share badge, kayo po ay nag-share na nitong ating page. No, dapat i-share nyo po yan para naman meron kayo talagang chance manalo. Yun po yung dyan. At ang ilalagay nyo po buong pangalan, buong address po ninyo, question number na sasagutan at yung tamang sagot. Okay? Tamang sagot, may emphasis po dyan. Hindi po muna pwede sumali yung mga empleyado ng MSSD, ha. May isang makulit dyan, sagot na sagot. Pwede nyo naman pong i-coach, no? Basta hindi nyo pangalan. Pwede po yung kapitbahay ninyo, pwede po kasambahay ninyo, pwede rin po kapatid ninyo dyan sa bahay ninyo, pero wag po kayo, hindi po pwede yung empleyado. Kahit anong status, kahit po regular employee or contractual employee po ng MSSD, hindi po pwede kayong sumali. Okay, klaro po yan. So, ano pag-uusapan, Jab? Okay, ang pag-uusapan natin today ay ang International Migrants Day. Mga migrante. Oo. So, itinatag ito ng United Nations upang bigyang pugay ang milyong-milyong migrante, no, sa buong mundo. Ang pandaigdigang araw ng mga migrante ay nagbibigay sa atin ng espesyal na pagkakataon upang bigyang diin ang hindi matatawarang kontribusyon ng milyon-milyong migrante sa buong mundo, kasamang Jeff. Yun. Kaya naman po, samahan nyo kami for the 1 hour of tackling these issues. No? Ano nga ba ang mga issue and concerns
na pumapalibot sa mga migrants natin, especially mga Filipino migrants, no? At ano po ba yung mga challenges na kinakaharap nila? Ano po ba yung mga intervention ng gobyerno, lalo na doon sa mga migrants from the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at sa mga migrants patungo dito sa mga papasok migrants sa na atin. pumunta din sa atin sa loob ng Bangsamoro territory. Kasama natin para pag-usapan yan si Sir Hashim Gamil RSW MTSW. Siya pong Director 2 for the Programs and Operations Services ng Ministry of Social Services and Development. Good morning to you, Sir Hashim, and welcome back sa Bangsamoro Muna MSSD at your service. Magandang umaga po sa ating lahat. Assalamualaikum sa lahat ng mga taga-subaybay. Ako po si Shem, ang inyong lingkod sa Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ayan, Sir Shem, simulan na natin kaagad job. Oo. Bakit ba ginugunita itong International Migrants Day? Ano po ba ang basis niyan? Bakit nagkaroon po tayo ng ganong klaseng celebration sa araw na ito? Yan, Sir Jeff and Sir Jab, no? Ang International Migrants Day ay isang pagdiriwang na actually ginugunita every December 18. Ito ay kaugnay sa pagdeklara ng United Nations General Assembly na pagkakaroon ng proteksyon ng karapatan ng mga migrant worker at saka yung kanilang membro na pamilya. Dito sa Pilipinas, nakikiisa tayo sa paggunita nito bilang pagkakaroon ng pagkilala sa kontribusyon ng mga migrant workers at saka migrant communities, isulong ang kanilang mga karapatang pantao at ipaglaban ang mga hamon na kinakaharap nila tulad ng diskriminasyon, pang-aabuso at panganib sa paglalakbay. Ito ay tayo sa MSSD ay mas nakatuon doon sa proteksyon at pagbibigay ng intervensyon sa kanila, lalong-lalo na yung mga migrants na may kinakaharap na kaakibat na paghihirap sa kanilang paglalakbay at doon sa kanilang destinasyon or kung saan man sila sa ibang bansa. Although ang Migrants Day ay lagi nating sineselebrate nga as bahagi ng pagkilala ng kontribusyon ng mga migrant workers, sa MSSD lagi natin tinitingnan na mayroong segment ng populasyon na mas kailangan ng may pangangailangan ng tugon at suporta gawa nung mga paghihirap na kanilang kinakaharap. Yun. Job. Nagets mo ba yun? Nagets ko naman. Masyadong mahaba yung intro ni Sir Shem, no? So, Sir Shem, ano po ba or sino itong mga migrante? Ano po bang ibig sabihin nito at sino-sino sila? How will you consider someone as a migrant? Ayan, sige. Mas mahaba ang definasyon, ano? Pag may malawak na definasyon pag usapin ng migrant. Pero sa sinasabi, ito ang isa sa pinaka-accepted na definition ng migrant. Ang migrant person ay a person who moves from their usual place of residence either to another place, either within the country or across the international borders. Particularly ang tinitingnan noon ay they're moving temporarily or permanently for variety of reasons. One of the reasons could be work, could be education, could be family, or itong laging nakikita natin because of the living condition yung mga kinakaharap nila dun sa kanilang komunidad dito sa atin, nagmo-move sila sa ibang bansa para maghanap ng trabaho at maayos na kabuhayan. So ang definition ng migrant internationally ay mas malawak dahil nga ito ay tumitingin sa mga individual na hindi nakatira doon sa kanilang actual na places of origin, pero nag-move temporarily or permanently dahil doon sa mga rason na binabanggit ko. Pero dito sa Pilipinas, sa atin, kadalasan, pag sinasabi nating migrante, ang lagi nating nakatuon ngayon ay itong tinatawag na overseas Filipino worker o itong mga nagtatrabaho or engaged doon sa isang activity or essentially trabaho sa ibang bansa pero hindi naman legal na resident doon sa kanilang lugar, sa lugar na iyon. Yun. Yung iba't ibang forma, kasi alam naman natin na minsan naman hindi lang naandoon yung isang migrante sa isang lugar dahil nagtatrabaho. Minsan
talagang napilitan lang siyang pumunta doon sa lugar dahil wala na siyang ibang mapuntahan. Maybe merong gulo sa kanilang kabila, sa kanilang bansa na pinanggalingan, kaya lumipat, kaya nag-vacate at naging migrante sa ibang lugar. Ano itong mga forma po yung migrante, sir? Sige po. So, nabanggit ko na po kanina, yung una, ang tinatawag na migrant workers, kung dito sa Pilipinas, galing sa Pilipinas, ang tawag natin sa kanila ay overseas Filipino workers. Pero may mga komunidad din tayo na tinatawag na forced migrants. Sa malawakang definition, although may mga debate sa kung ano nga dapat na tawag sa kanila sa international na organizations, pero sa pananaw ng malawak na definition, ang forced migrants, ito yung mga nakikita natin, yung nabanggit mo kanina, kung internally, ay yung mga internally displaced persons. Meron naman siyang official na definition sa ating batas, kung ano ang mga IDPs o yung mga bakwit na tawag natin. Pero sa international, ang tawag sa kanila yung mga nasa refugees. O ito yung mga lumikas, umalis, or na kailangang lumipat dahil nga doon sa persecution, sa giyera, or kung ano pa man na force na nakapag-move sila sa kanilang mga lugar. Yung ibang term ay tinatawag na asylum seeker. So ito ay kung general na term, again, I'd like to highlight kasi medyo debate nga yung mga term na ito. Ang forced migrants ay tumutukoy doon sa significant member ng ating populasyon na nag-move dahil doon sa force na kailangan nilang lumikas sa kanilang mga lugar. Meron din tayong tinatawag na mga international migrants o yung mga diaspora. Ito yung mga nasa iba't ibang communities na nadala nila, doon na sila, either doon sila naninirahan or lumipat na sila doon, pero dala nila yung mga kultura, dala nila yung mga kwento, at dala pa rin nila yung mga identity nila. Sa ibang lugar, marami tayo, sa ibang bansa, ang unang ginagawa ay pumunta doon para magtrabaho, pero eventually nakakuha na ng resident, nakakuha na ng resident ID or card, o di kaya nakapangasawa na at doon na nanatili. So, ang iba sa kanila ay talagang namuhay na pero hindi iniiwanan yung kultura at saka identity nila. Yung mga irregular migrants, isa sa pwede nating makita na klasifikasyon, ito yung ang tawag sa iba ay illegal migrants. So sa atin ay hindi na po natin tinatawag na illegal dahil po ang mga ito ay may kaakibat na karapatan, kaya lang nagkaroon sila ng irregularities dahil dun sa migration laws, yung mga palisiya ng mga bansa kung saan sila. Dito sa atin, sa usapin ng Bangsamoro, at ito ay importanteng mapag-usapan din at lahad natin, ito yung mga tinatawag natin na, kasama ito mga tinatawag natin na returning Filipinos from Sabah. Ito yung mga nandun sa Sabah o di kaya napauwi from Sabah, gawa nung may mga irregularity di umano sa mga documentations nila at kung papaano sila na pumasok sa Sabah, yung kanilang pag-move doon ay di umano according sa palisiya ng isang bansa na sumasakop sa kanila, ay hindi kompleto ang mga dokumento. Pero may mga usapin ito dahil may political na usapin ito dahil nga doon sa ang iba sa kanila ay doon na pinanganak, doon na nakatira, at ang sinasabi ay doon nga naman talaga yung mga magulang nila dahil sa Pilipinas nga may political claim pa rin na ang Sabah ay bahagi di umano ng Pilipinas, kaya historically would tell us na bahagi ng Sultanate of Sulu. So kaya medyo may mga political na diskusyon. Kaya ang tawag natin sa kanila, returning Filipinos from Sabah or Filipinos in Sabah. May iba't ibang mga challenges and mga issues and concerns facing our migrant workers and those forced migrants, sir, no? May mga pang-aabuso, ganun, pang-aabuso sa trabaho, exploitation, because sasabihin ng employer, oy, migrante ka lang, wala kang proper documents. So, Yes. baka i-deport ka pagka nagreklamo ka. So, ang sweldo medyo mababa. Merong diskriminasyon kasi nga hindi ka naman from the place. So, discriminated ka. Merong mga legal problems, pananatili nila. May mental health and emotional health problems. Merong mga illegal recruitment, no? Sa iba't ibang larangan. May kakulangan ng consular services. Yan, medyo yan talaga ang and of course yung
kaligtasan, security. Yan yung challenges nila, and yung social protection kulang na kulang pagka migrante at doon sa ibang lugar, medyo kulang na kulang, at yung pagka may emergency situation, mahirap din sila, no, kung paano, kung saan makakakuha ng tulong. Sa mga challenges na ito, saan po ba pumapasok si Ministry of Social Services and Development? Ano po mga programs na tumutugon doon sa mga challenges na yan? Yes po, maganda na nabanggit mo na, Sir Jeff, no, kung ano yung mga challenge na kinakaharap. Kadalasan itong mga challenges na to, kinakaharap ng mga kababayan natin, hindi naman outright na nangyayari na nandun na kaagad. Maaaring iba sa kanila ay dumadaan dun sa legal na proseso, maayos na proseso, so nagkaroon ng maayos na passport, dumaan sa maayos na migration flows. Ang problema ay may mga ilan sa kanila, ayun na, sabi mo, inaabuso dun sa kanilang kung saan nandun sila, mga amo, lalo na yung mga karadasan nitong mga nakita natin, yung mga domestic helper nga, at may mga kwento na tayo niya, narinig na natin ang kwento ni Flor Contemplacion, kwento ni Sara Balabagan, at iba pang mga kwento na maayos na pumasok, pero eventually nakita na may problema sa trabaho, o di kaya may problema sa documentation, at saka iba pa. Dito kadalasan, ito yung kadalasan na idinudulog sa atin. Yung mga Bangsamoro communities na kailangan umuwi. Iba sa kanila, nagkasakit din. Kailangan umuwi, kailangan ng tulong, o di kaya yung mga nandun sa Saba na sabi natin, kinulong, kailangan ilabas at pinapalabas ng mga Malaysian authorities ang tawag nila. Sila ay humaharap sa matinding hamon kasi ang iba sa kanila nagkakasakit, yung iba kailangan umuwi. Ang MSSD ay bagamat ang ating focus ay dito lang sa Bangsamoro region, alam natin na may mga kababayan tayong nasa labas. So ang nangyayari sa atin ay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang ahensya o di kaya mismong sa miyembro ng pamilya na tumawag sa kanila na nakaranas ng problema o paghihirap sa lugar na yon, tayo ay tumutugon sa pamamagitan ng iba't ibang programa. Kasama na dito yung programa natin sa crisis intervention. Ito yung mga, kung meron tayong mga kababayan, mga migrante na humaharap sa crisis, yung ating program na dito lang sa Bangsamoro na Kalaj ay nag-e-expand ito at tumutulong sa different ways, sa iba't ibang pamamaraan upang maihatid natin ang tulong natin sa kanila. Nandiyan yung Hatid program, ito ay very specific para sa mga kababayan natin migrante na nasa crisis, at kung nandito na sila at nakauwi, maaaring natutulungan sila doon sa ating programa, regular program natin na Bangsamoro Cares. Yan yung una. Pangalawa ay may malawakan din tayong programa kung halimbawa sila ay biktima ng trafficking in person, illegal recruitment, at iba pang katulad na issue. May mga reintegration programs and support tayo na binibigay sa kanila or hinihatid sa kanila. Sa ibang episodes natin nung nakaraan, na pag-usapan din itong trafficking in persons. May mga sessions tayo kung sino ito sila. At isa sa mga issue na ating mga migrante ay kung minsan ilan sa kanila ay biktima at risks or potentially affected or potentially recruited within the trafficking in person scheme. Apart from that, yung ating mga regular na program, kung merong mga dating OFW na naghihirap at ang kanilang pamilya ay nangangailangan ng tulong at saka suporta, sa regular natin na social protection programs, iba't ibang programa katulad ng Bangsamoro Sagip Kabuhayan, katulad ng Unlad Bangsamoro dun sa kanilang mga pamilya, kasama yung mga former OFWs na tinitingnan natin at binibigyan natin ng assistance. Or kung hindi kaya ay dahil sa kanilang pagiging mga hirap na kinaharap nila dun sa ibang bansa at pagbalik nila ay nagkaroon sila ng mga kapansanan, maaaring pasok pa rin sila dun sa ating kalinga o yung miyembro ng pamilya dun sa ating kalinga sa may kapansanan. So mas malawak tayong tumitingin at hindi natin sinisingle out
ang medyo naka-single out na programa natin at tinitingnan natin ay itong usapin ng hatid dahil specifically marami sa mga kababayan natin ang regular na nangangailangan ng tulong dahil nga doon sa issue nila bilang mga irregular migrants, kung tawagin sila kung saan nandun sila, o di kaya doon sa kanilang kawalan ng mga dokumentasyon ng identity. Sa national na term, mayroong tinatawag na person at risk of statelessness o yung wala mismo, ang tawag ay stateless. So, kasama rin nating tinitingnan ito na may link dun sa usapin ng migration at isang napag-uusapan din sa panahon na kailangan ng kailangan ipinagpapatuloy natin ang serbisyo at kinikilala natin ang kanilang mga karapatan. Pag-uusapan natin more of the hatid, no? Ito pong humanitarian assistance for the transfer of individuals in distress sa pagbabalik natin. Pero before we pause for a break, muna tayo, bigay tayo ng mga questions para naman sagutin nila. 2 questions for now, no? For this segment. At ito na po ang question number 1. Anong petsa po ginugunita ang International Migrants Day? That's question number 1. Madaling-madali lang po yan. Very basic. Oo ha? Anong petsa po ginugunita ang International Migrants Day? So, dapat meron po yung month and day. Yun ha? So, anong petsa po ginugunita ang International Migrants Day? And question number 2, Jab? Okay. Magbigay ng isang halimbawa ng mga maituturing na migrante. O sino-sino po ba yung mga migrante? Yun ha, ang bilis na lang yan. Madali na lang yan dahil nabanggit na kanina ni Sir Shem yan. Yes. So, sino po yung maituturing nating migrante? Sagutin niyo po yan. That's question number 2. Remember, ilagay po niyo buong pangalan, buong address at yung tamang sagot. Yung question number and then yung tamang sagot. Dapat po ay meron kayong share badge. So, please share this Facebook Live bago po kayo sumagot. And yan, good morning po kay Gwen Tapel. Norain Lagi, good morning po sa iyo. Bia, magandang morning. Yan, sumasagot na po sila. Kang Ahadi and Alibay Matpen, sagot-sagot lang po kayo dyan ha, para po naman manalo ng 300 peso worth of GCash. Sa pagbabalik po natin, pag-usapan natin, marami pang usapin and more particularly doon sa Hatid program ng MSSD. Dyan naman po kayo. MSSD BARM at your service. Siya si Farida, 9 na taong gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita, kung hindi ay bugbog ang sasapitin niya. Ama! Tama na po! Ayaw ko na po! Maawa na po kayo! Nasasaktan na po ako! May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Bata man ay may karapatan din. Ako si Toray, 8 years old. Alam niyo ba na meron tayong mga karapatan bilang mga bata? Karapatan ng bawat batang Pilipino na maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan din natin na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa atin. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar at magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan.
Karapatan din ng mga batang gaya natin na mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang ating kakayahan, habang nabibigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Karapatan natin na mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan, maipagtanggol at tutulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sarili nating mga pananaw. Ikaw, alam mo bang iyong mga karapatan? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Bangsamoro muna. 8:38 na po ng morning, mga kabangsamoro. Patuloy po kayong nakikinig sa Bangsamoro Muna MSS Teacher Service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At Jab Musa, mga kabangsamoro. Ayun. Good morning sa ating mga listeners, Adeline Diaz, Halim Ibrahim, Alibay, magandang morning sa iyo. Ganun din sa akin pong ate, ayan, Nor Iman. Binuo talaga ang pangalan, Ate Nor Iman. Ayan, Okay. magandang morning sa iyo. Happy birthday sa pamangkin ko, Aisha Rida Kael Aljani. Yan, Ming, happy birthday to you. Ayan, sana ay magkaroon ka ng happy birthday today. Sir Eid Jeff, Milad, no? Eid Milad. Gusto ko lang di-shout out ang mga taga-UP dyan nag-celebrate ng Meguyaya Festival. Yun, oo. At tama pala, Migayaya na. Yes. Ngayon ba yun? 21. Actually, start na siya, sir. Nag-start na. Ayan, few bagi, muyag. Taga-OP, Gandang-gandang morning sa inyong lahat dyan. Ayun, balikan na natin yung ating pinag-uusapan. Ano ba itong hatid program, Sir Shem? At sino ba yung pinagsisilbihan natin dyan sa hatid? Ayan, sige po. So, sabi ko nga po kanina, ang programa natin, ang trabaho natin sa MSSD ay lalo na kung sa panahon ng crisis ng ating mga kababayang migrante, dapat may mga programa tayong naihatid sa kanila. So ang hatid program ay essentially ay paghahatid ng serbisyo sa panahon ng crisis ng mga kababayang migrante. O mas tinatawag natin sa humanitarian assistance for transfer of individuals in distress. It is a crisis, isa itong programa na crisis intervention, humanitarian ang focus at tumutulong upang protektahan at bigyan ng suporta habang ang individual na nahihirapan ay pauwi, pabalik sa kanilang tahanan or kung saan sila papunta kung halimbawa meron mang kinakaharap na crisis. Ito ay nabuo ng 2021. Kauupo lang natin, mga ilang taon pa lang naupo tayo sa Bangsamoro government at nakita natin sa panahon ng pandemya, marami ang mga kababayan natin, internal migrants, yung mga nandito na stranded at hindi makauwi sa kanilang lugar, gawa ng pandemya at yung restriction sa movement. Pangalawa ay yung mga kababayan natin, tinatawag ngayon na PAROS, person at risk of statelessness, o yung mga particular, yung mga REFs, returning Filipinos from Sabah, na mas kilala sa tawag na lokal na tawag na halaw. Although hindi na natin ginagamit yun, pero mas nagre-resonate kasi ito sa ating mga kababayan sa komunidad, yung mga halaw na nasa communities. Ang halaw ay local term which says parang itinaboy, kaya hindi natin ginagamit. Ang tawag natin ngayon sa kanila ay returning Filipinos from Sabah. At kabilang din sa pwede nating natutulungan ay yung mga individual na apektado or biktima, survivor ng mga gender-based violence o di kaya illegal recruitment, abuso, trafficking, or di kaya yung mga bata, matanda, may sakit o kung sino man na maaring kailangan pumunta sa lugar kung saan sila para humingi ng tulong, humingi ng naghahanap ng maayos na serbisyo o di kaya kailangan pumunta sa ibang miyembro ng pamilya nila sa kanilang lugar, lilipat ng kanilang lugar gawa nung mas may pangangailangan o mas matutugunan yung kanilang pangangailangan. At sa panahon ng krisis, kasama na rin natin tinutulungan sa hatid program ang mga internally displaced persons at yung mga OFWs na kailangan umuwi sa kanilang mga places of origin. Sir Shem, gusto ko lang sana bigyan ng mukha itong hatid para po naman mas maintindihan ng ating mga tagapakinig at
nanonood ngayon. May mga best practices, milestone accomplishments po ba si Hatid na talagang nag-resonate sa buong Bangsamoro region, nakilala ito, halimbawa po doon sa ating mga returning Filipinos from Sabah, kumusta po yung situation nila, ano na po yung ating ginagawa sa kanila at ano na po yung nagawa natin sa kanila? Yes po. Hindi lamang hatid na program, may mga ibang program na sumasalo matapos nating maibigay ang maitugon ang programa under sa hatid. Mas karamihan nga, nabanggit mo nga, mas karamihan sa ating mga kababayan na hirap ay yung refs. Ito ay matagal ng issue. Paulit-ulit, pabalik-balik sila doon. Ang nangyayari sa kanila, di umano, ay dahil walang maayos na dokumento, dumadaan sa pamamagitan ng iba't ibang means of transportation sa island provinces. So, maaring sa Tawi-Tawi, tatawid, papuntang Sabah. Tapos, pagdating doon, ay nahuhuli sila ng mga lokal na authority, yung Sabahan authorities o Sabahan police, at nilalagay sila sa kulungan. So marami dito ay matagal na nag-stay, mga ilang buwan. Yung ilan nga sa kanila ay minsan may sakit na sinasalubong natin, o di kaya ay may mga ilang kwento din tayo na medyo kalulus, kasi talagang pagdating dito ay kailangan na nating ilibing. At wala nang mag-claim doon sa kanilang mga kababayan. Dahil wala nang mga kamag-anak wala dito. Wala nang kamag-anak at kailangan ng ilibing, o di kaya ay ang may mga magaganda rin namang kwento. Yung mga umuwi at nung nagkaroon ng maayos na programa, natugunan ng suporta ng pangkabuhayan, merong START program na under sa reintegration program ng trafficking persons. Meron ding mga kababayan natin na nasa ilang lugar sa Tawi-Tawi na nagpatayo tayo ng pabahay sa kanila. Meron ding mga kwento ng ilan na nagkaroon ng maayos na kabuhayan. At itong mga ilan na sinalubong natin mula sa airport papunta sa kanilang lugar, ang iba sa kanila ay medyo hindi na nga, yung isang kwento ay hindi na ganun ka maayos yung kanyang memory, matanda na siya, matagal na siyang hindi na-meet yung kanyang family, sinalubong natin sa airport, hinatid natin sa pamilya niya, at nakapiling niya na yung pamilya niya. Dahil kasama sa ating serbisyo ay yung i-trace kung meron bang mga pamilyang naiwan, yung migrant, no? Yes. Yung ref natin, tinitrace ni MSSD kung may mga pamilya. Tapos hinahatid yan dun sa pamilya. Tapos binibigyan yan ng, halimbawa kung capable pa of pag negosyo, binibigyan niya ng starter tax para naman makapagsimula ng negosyo. Yun. Opo. Ang hatid lang talaga naman ay, kung nakafocus tayo sa hatid, ang hatid ay para masigurado na sila ay, makita natin yung kanilang family members, mabigyan natin sila ng, matugunan natin yung non-medical na pag-rescue sa kanila. Sabihin ay kung nasaan sila ngayon, kung na-stranded ba sila, katulad nung isang kwento nung panahon ng pandemya, na talagang hindi lang tayo nagpadala ng assistance kundi barko ang kailangan natin i-move. Ito yung isang inspiration ng programa ng Hatid, kasi hindi pa siya formally known as Hatid before, pero nakita natin na kailangan kumuha ng isang malaking barko para itawid yung isang grupo ng populasyon, ito yung mga Sabah-Bajau, na hindi makadaan sa Zamboanga gawa ng restriction. Hinatid natin sila mula Cagayan de Oro, kinuha natin sila sa Cagayan de Oro, dinala dito sa atin sa Maguindanao para itawid sa island provinces. At barko ang dinagay natin, kinuha natin doon. So yun yung isa sa mga rescue. Regular yung ating opisina sa Zamboanga, meron tayong satellite office sa Zamboanga at may mga social workers tayo doon. Sinasalubong natin yung mga reps halos every week may mga dumarating. Ito ay sinasakay sila sa barko mula sa Sabah papunta sa Zamboanga, dahil yun ang point of entry natin dito sa Mindanao. At from Zamboanga, hinahouse sila sa isang facility, at from there ay hinahatid natin sila papunta sa kanilang places of origin. Yung nakikipag-unayan tayo sa DSWD 9, at sila ay para dun sa mga family na outside BARM, pero sa loob ng
farm, yung team natin sa Zamboanga, ang naghahatid mismo sa port. At mula sa port, pinapauwi sila sa island provinces, Sulu at saka Tawi-Tawi or Basilan. Pagdating naman dun sa mga port ng Basilan sa mga provinces, ay sinasalubong din sila ng ating mga social workers o di kaya mga DRRM officers kasama ang ating partner na Philippine Red Cross. Sinasalubong sila at hinahatid sa kanilang mga places of origin. So yung pagpapacilitate ng kanilang return ay bahagi ng ating hatid program. Bahagi rin yung pagkakaroon ng reunification, yung nabanggit mo kanina, Sir Jeff, na pagdating sa kailangan nila makausap, makapiling ang kanilang mga pamilya. Kung meron silang contact, pinapakontak natin. Ang isa sa pinaka-challenge halimbawa ay yung mga family na nandun na talaga sa Sabah yung kanilang mga kamag-anak at wala na masyadong matirhan dito. Pinapanatili muna natin sila sa ating centers, minsan sa ating malapit sa opisina na o sa opisina natin mismo merong transient tayong facility na ginagamit muna doon para habang hinahanap natin, ni-reunify natin sa kanilang pamilya. May mga iba sa kanila na madaling magkaroon ng reunification, gawa nga nung may contact sa kanilang pamilya o di kaya may records. Pero may mga pagkakataon na talagang medyo hirap silang i-connect at i-contact yung mga family nila. Kaya sa atin ang pangangalaga. Apart from that, kung merong mga assistance na kakailanganin, katulad nung pagdating sa Zamboanga, merong mga medical na issue at kailangan dalhin sa hospital, malapit na hospital, o di kaya other referral services, merong mga issues tayong kinakaharap na medyo kailangan ng psychological at hindi kakayanin ng ating mga social workers, o di kaya kailangan ng health intervention na hindi naman natin kakayanin mga social worker. Nire-refer natin sila sa iba't ibang serbisyo. Correct. Yung mga referral na kailangan. Kasi aside from hatid, syempre, bibigyan natin sila ng magandang future naman. No? Tutulungan ni MSSD na magkaroon naman ng magandang buhay. Maayos na buhay kahit papano. Yung ating mga beneficiaries or mga clients natin sa ahensya. Ayun. So, ano naman po yung iba't ibang mga assistance na binibigay natin na kasabay doon sa hatid, Sir Shem? Yes po. So bahagi ng ating types of assistance, yung transport and accommodation, food and accommodation, pag kailangan silang stranded somewhere. Ito, ginawa natin noong mga panahon nga na ang dami nila, lalo na yung sa Zamboanga, ang dami nila at hindi sila maitawid dahil kailangan ng maayos na transportation, logistics. So, ang food and accommodation ay kino-cover natin. Sa mga experiences natin, mga ilang taon na rin, nilalagay natin sila sa either facilities na tinutulungan ng DSWD o di kaya kung hindi kaya i-accommodate doon sa mga ilang hotels na kung saan mayroon tayong partnership at doon sila nanatili habang inaantay yung pag-asikaso sa kanila na makabalik sa kanilang lugar. Kasama din yan yung pakikipag-usap, yung communication na kailangan para malocate kung sino yung family members nila or kailangan nilang makipag-usap kung sino man ang kailangan nilang kausapin. At sa pagkakataon na medyo talagang walang kasama, may mga ilan din tayong ginawa na accompaniment. So itong accompaniment, ito ay sasamahan mo kung saan papunta ang isang kliyente. Ginagamit natin ang resources natin, halimbawa, either bibigyan mo ng pamasahe, pero kung ang hirap para sa isang individual dahil nga may sakit, matanda, bata, or kung ano man na stranded, kailangan ng pag-alaga sa kanila, sinasamahan ng ating mga social workers. May mga experience tayong ganito na kailangan nating itawid sa island provinces. Mula sa Zamboanga, sinasamahan natin papunta sa Tawi-Tawi. O di kaya ng mga early days na medyo may remnants pa ng pandemic, ang ginagawa ng ating mga social worker ay sumasama tayo sa barko na pumupunta, tumutulak papuntang Sabah, at mula sa Sabah, nagpo-profile tayo. Ito yung medyo mahirap na bahagi kasi talagang may profiling na ginagawa yung ating mga social workers habang nasa barko. Tapos, pabalik dito habang bumabiyahe ang barko ay kinakausap, pinoprofile yung mga returning Filipinos hanggang makaabot dito at makababa dito sa Zamboanga area. So, yung accompaniment ay isang
tulong ng paggabay ng ating mga kapwa social workers sa mga individual na kailangan ng support nung medyo hirap sila sa kanilang movement. May mga mekanismo naman po tayo, Sir Shem. Ano-ano po ba yung mga mekanismo na ginagamit po ni Bangsamoro government, ang mga priorities po natin para po naman matulungan ating mga migrants? Opo. Maraming mekanismo. Una ay sa Bangsamoro government, dahil nga medyo nakalodge tayo dun sa usapin ng trafficking in persons, sa mga migrant issues naman, especially dun sa may mga protection issues. So merong Bangsamoro Interagency Council Against Trafficking o yung BIACAT na binuo, at ito yung dito yung pag-uusapan mga palisiya, programa at mga aksyon na dapat tinutugunan ng iba't ibang miyembro ng council dito sa Bangsamoro government, kasama na yung mga national agencies katulad ng DOJ, Public Attorney's Office at saka iba pa. Kasama din sa bagong binuo ngayon ang Technical Working Group para sa Returning Filipinos PROSABA o TWG for Reps. Ito yung magkakaroon ng pag-uusap, isang grupo ng mga ahensya ng pamahalaan na mag-uusap-usap, magplano at mag-craft, bumuo ng isang programa upang tingnan specifically itong mga kababayan natin ng REPS. Apart from that, karamihan sa mga social protection programs natin dapat tumitingin din sa mga usapin ng mga migrante at saka yung mga issue ng REPS or persons at risk of statelessness. Nandyan ang MSD programs na meron tayo, Hatid, Bangsamoro Cares, yung social protection na binabanggit ko, ang ating mga partners sa MOLE na may makikipag-ugnayan sa sa OWA, sa POA, ngayon ay DMW na o Department of Migrant Workers. Nandyan po din po yan sila. At mismong komunidad mismo, meron tayong mga partners sa lokal na komunidad na nagre-refer sa atin. Ito isa rin sa mga mekanismo pag merong may mga nakikita na mga issues at pinapaabot sa atin, tinutulungan natin din sila. At patuloy yung ating pakikipag-ugnayan, pakikipag-partner sa mga ehensya, hindi lang dito sa Bangsamoro, kundi yung nasa Region 9, gawa nung sa Zamboanga Peninsula, at sa national government, sa DMW, yung Department of Migrant Workers, at sa international na partners natin, yung IOM, International Organization for Migration, at ang United Nations UNHCR para sa refugee naman. Yun. Okay, if you have a short message, no, Sir Sam, bilang pagtatapos po, para doon sa mga migrante natin, lalo na mga migrante mula sa Bangsamoro region, ano ito na gusto mong sabihin sa kanila? Yes po, yan. Nakikiisa tayo sa pagdiriwang ng International Migrants Day at hindi lang dapat natin tinitingnan ito dahil ngayon, nung December 18 ng celebration natin. Pero sa bahagi ng MSSD, kinikilala natin ang kontribusyon ng bawat migrante, lalo na yung mga overseas Filipino workers. Ako may personal na kwento dahil nagtrabaho sa labas ng bansa, nakisalamuha ang iba't ibang mga OFW na rinig yung kanilang mga challenges. So personal ko pong na-experience yon, yung malayo ka sa pamilya, yung mga challenges na sinabi mo po kanina, mga mental health issues among others, apart from financial, physical, and others. Kaya po, kinikilala natin malaking bahagi sa pagtulong sa pag-usad ng ating ekonomiya ang mga remittances ng ating mga kababayan na OFWs. Kaya marapat lamang na itinataguyod natin ang kanilang karapatan, nagsisigurado tayo sa kanilang kaligtasan at inaangat natin ang dignidad ng ating mga kababayan migrante. Lalong-lalo na itong mga kababayan natin na naghihirap, yung mga returning Filipinos Bansaba. Para sa atin, ang pagprotekta sa kanilang karapatan ay hindi lamang pagtutupad ng katarungan, kundi pinagtitibay nito ang ating mga komunidad at sinasalamin nito na sama-sama natin pagunlad, dapat wala pong maiiwanan. Kasama po yung ating mga kababayan natin, mga migrante. Maraming salamat po sa inyo, Director Shem Hasim, no? Gamil, RSW, MTSW. Director 2 po ng for Programs and Operation Services ng Ministry of Social Services and Development. Question number 3 na tayo. Yes, question na tayo. Question 3 na tayo, guys. Ready na po ba kayo sa mga tanong?
Ano po yung programa ng MSSD na naglalayong magbigay ng tulong at suporta sa pagbiyahe o paglilipat para sa mga individual na nasa gitna ng krisis? Yes, very Ano- basic yan kasamang dyan. Oo, nabanggit po yan kanina at inisa-isa pa po yung components niyan. Question number 3 po ulitin natin. Anong programa ng MSSD ang naglalayong magbigay ng tulong at suporta sa pagbiyahe o paglilipat sa mga individual na nasa gitna ng krisis? And our question number 4, Okay? Question number 4, magbigay ng isang mekanismo ng Bangsamoro government upang maprotektahan ang mga migranteng Bangsamoro, no? bago Bago lang lang. nabanggit yan. Mekanismo. Isa lang po ang kailangan. 4 po yun. Yes. Isa lang po ang kailangan. Okay, ulitin ko. Question number 4, magbigay ng isang mekanismo ng Bangsamoro government upang maprotektahan ang mga migranteng Bangsamoro. Yun. Alright, maraming salamat sa mga listeners natin and I hope na makuha nyo yung tamang sagot at manalo kayo ng 300 peso worth of GCash. Announcement po ng winners next episode. Okay, Okay, Jam. abangan nyo po yan, no? So, ayan, nagtapos na po tayo sa ating isang oras na programa. Sa mga karagdagang tanong at dagdag na paglilinaw, mag-chat po sa aming FB Messenger ng MSSD o di kayo mag-text sa ating hotline number 0962-230-9967. Inulit ko po, 0962-230-9967. Okay, ako po si Jab Musa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Kabangsamoro. And of course, sa ngalan po ng buong hanay ng Information and Communications Division ng MSSD, and of course kay Carl Daniel, IT Specialist po ng NDB Center Technician on board natin, Jeff Lungakin. Ako po si Jeff Mendez. Maraming salamat po sa lahat. Have a safe weekend and we'll see each other again next Saturday. Dito lamang po sa ating programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ang mga